Ito ng araw na hinihintay, araw ng parangal at pagpupugay. Salamat sa iyo, o aming Ama. Aming isisigaw ang kadakilaan mo. Maligaya kami nagsama-sama upang magpuri sa iyo, Ama. Nandirito kami, mga tinawag mo, upang awitin ang kapurihan mo. Binigyan mo kami ng kaalaman upang magamit sa pagpuri sa iyong pangalan. Ito na ang araw na hinihintay, araw ng parangal at pagpupugay. Salamat sa iyo, o aming Ama. Aming isisigaw ang kadakilaan mo. Kapayapaan po ng Diyos, mga kapatid, ang sumaatin. Gusto ko lang pong mag-imbita sa inyo na kung sakali pong may mga physical tayong pagkakatipon, ay makadalo sana tayo, makapunta tayo sa mga itinakdang lugar na pagkakatipunan. Iniutos po ng Diyos ang pagkakatipon, kahit yung sulat po ni San Pablo noon at saka ng mga apostol ay pwede namang pagpasa-pasahan na lang at basahin na lang sa bawat bahay ng kapatid. Pero iniutos ng Diyos ang pagkakatipon kasi may malaking nagagawa po yun sa pagkakapatiran. Una, yung tayo po ay makapagtinginan at makapag-udyok sa atin ng pag-iibigang magkakapatid. Mas nade-develop po kasi yung pag-iibigan pagka palaging nagkikita eh. Actually, kahit nga po yung nagliligawan, minsan sabi nila, hindi naman yan love at first sight. Pero bandang huli, nagmamahalan sila dahil na-develop yung pag-iibigan nung nagliligawan. Ganon din po naman sa mga magkakapatid. Kung tayo po ay madalang ng masyadong magkita, kahit may pagkakataon ay umiiwas na tayo at ayaw na nating makipagkita, pagsisimulan po yon ng paglamig ng pag-iibigang magkakapatid. Kahit naman po sa mag-asawa, kaya ang utos sa Biblia ay manahang magkasama dahil pag madalang na pong magkita, nawawala po yung pag-iibigan eh. Tuloy nababaling sa iba yung pag-ibig ng lalaki minsan naman yung babae. Eh tayo po ay tinuruan na mag-ibigang magkakasama o magkakapatid. Pag-iibigan na hindi po yung malamig, dapat mainit na pag-iibigan. Para po mangyari yan, iniutos sa atin yung pagkakatipon. Noong panahon po ng pandemya, tayo po'y nagkakatipon online. Pwede naman po, awa ng Diyos, nakasurvive tayo. Pero hindi po masyadong nagtagal, pinahintulot ng Diyos na pwede na tayong magkita-kitang muli, magkasama-sama sa lokal. Sana po ipakita natin sa Diyos na willing tayo na sumunod sa kanyang kalooban sa lahat ng paraan na ipahihintulot niya. Kaya nanyayahan po namin kayo, damahin po natin mga kapatid ang pag-iibigan. Umalis tayo sa ating mga comfort zone, makipagkapatiran tayo, dumalo tayo ng physical na mga pagkakatipon. Samahan naman tayong palagi ng Diyos, mga kapatid. Salamat po sa Diyos ng marami. Kasama po natin ngayon ang mga kapatid dito sa Italy.
ed di stare con te all'eternità. Brother Randy at mga kapatid, kagaya na po ng palagi rin nating nadidinig sa ating pong Kuya Daniel, napakahalaga po ng mga ganitong mga tagpo na tayo po ay nagkikita-kita. Nabibigyan tayo ng pagkakataon upang tayo po ay makapagtinginan at mga udyok sa pag-iibigan. Ringrazio tutti, fratelli e sorelle, chi ha cantato. È un'emozione molto grande. Ringrazio Dio. Vedervi tutti qui è stata un'emozione per me. È stata un'emozione grande come quando ho fatto l'esperienza di andare a trovare un fratello malato. Mi ha riempito il cuore e lì veramente ho capito cosa vuol dire l'amore tra i fratelli. È stata una grande emozione allora come lo è adesso. Ringrazio Dio, grazie a Dio fratelli, vi ringrazio. Pasalamat, magpupuri, walang hanggan. Pinakagalakan ng ating mga kapatid na may katandaan at sana po ay magpatuloy tayo na magugol ang ating buhay na ipagkakaloob pa sa atin ng Diyos. Nawa po ay samahan tayo na makapagtapos na may pagtatapat sa kanyang mga katwiran. Salamat po. Panindig inihahalin, puso't isip ay iyong hipuin. Mga kapatid pong ito ay parents of special children, no? Ang ibig sabihin po niyan, sila po ay special parents. Di po ba ganun yun? Siyempre yung bunga, special eh. So, yung puno, special din. At nakikita ng Diyos na may nakita ang Diyos sa inyo mga kapatid na kung bakit nagbigay siya ng mga pamana, no? Na mga special. Sigaw ang kadakilaan mo. Minsan pa kami muling samahan upang palagi kang maawitan. Ang tungkulin namin, ibig magampanan, aawitan ka hanggang kalan. Masaya kahit na first time na makita ang mga kapatid. At merong mga kapatid na malalayo, na nakikita mo lang sa Zoom, masyado pong yung parang sabik na sabik kang mayakap sila, lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Time ko pong naranasan itong araw na ito dahil nga sa pagbibigay ng gift giving na yun ay napasaya ninyo ako. Marami pong salamat po sa Diyos. Wala pong kasing saya ang nararamdaman. Ganun po pala pagka
nagkikita-kita lalo na po ito po ay piyesta ng Diyos. Overload po yung saya. Hindi po may paliwanag na kasayahan. Kasayahan po na talagang sa Diyos nang gagaling sapagkat alam natin na yung ating ginagawa ay parte ng gawain ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. E soprattutto lo spirito è reale. Ho visto che avete veramente voglia di condividere, siete molto uniti tra di voi, un grande spirito di amicizia, veramente dei grandi valori di amicizia, di cortesia e di fede nella vostra religione. Is correct. Okay, nauna ang Team Alegria. Banal na pag-ibig ang kanilang sagot, and it is Tintiman. Ay, Tintiman ang kanilang sagot ay top of the world. Tama ba o mali ang kanilang sagot? Ito po, kasama kami nagmamahal sa inyo at may hiling sa Diyos na may makasama namin. Pero kung ano po ipahintulot ng Diyos, tatanggapin po namin, kapatid na Sani. Salamat po sa Diyos muli. Ayan. Happy Fiesta ng Diyos po mga kapatid. Napakasaya naman talaga sa MCGI. Salamat sa Panginoon. At meron tayong mabuting pagkakataon kagaya nito. Fiesta po mga kapatid dyan sa Italy. Para pong convention, Badman eh. Ang dami nila. Nakakamiss naman, Pablo. Sa totoo lang po, mas nakasama ko kayo kaysa kay Kuya Rodel ko eh. Mas nakakausap ko kayo kaysa sa kanya. Kaya minsan tinatanong niyo ko, di mo ba tinatanong yung kuya mo? Madalang po kaming mag-usap ng kuya ko, kayo po ang madalas kong nakakausap. Kaya nung mga panahon na may mga sinasabi kayong humihingi kayo ng pauman o ano paman, isa ko dun sa mga napapagalitan nyo noon eh, pero wala akong pinagsisihan at wala po akong pinagdamdam doon. Dahil alam ko po ang intention ninyo. Gusto nyo kaming maakay sa ikapagiging dapat sa Diyos. Kung may magagawa po kami, Brad Sani, nandito po kami, kasama nyo kami. Sa awat tulog po ng Diyos. Mahal ka po natin. Para maakay natin yung mga kapatid ng maayos. In good conscience. Wala naman tayong layang din ganun. Masama sa kanino. Love you. We love you too po, Brad Sani. Wala po kayong alalahanin, wala po kaming ipinagdamdam. Natuto po kami at ipinagpapasalamat namin sa Diyos yung mga panahon na yun na pinagdaanan natin at sa awat tulong ng Diyos, nandito pa tayo. Magkakasama po tayo. Samahan nawa po kayong palagi ng Panginoon. Brad Sani. Happy Fiesta ng Diyos po sa lahat ng ating mga kapatid dyan po sa Italy, mga kapatid. Ako lang paano talaga ang tamang bigkas. Minsan, Italy. Pero ako, ano po kasi ako, Pilipino, kaya Italy. Yan po ang bigkas ko dito, mga kapatid. Kasama po ang ating mga kapatid sa lokal ng Bologna, ng Milan, ng Firenze, ng Vigevano, ng Roma, ng Torino, ng Como at ng Ancona. At kasama rin po pala natin dito ang lokal ng Genevieve, Switzerland. Di ko alam paano pong bigkas dito, mga kapatid. Pero ganun pa man,
Sana sa tulong at awa po ng Panginoon mga kapatid, gaya ng mga piyesta ng Diyos na nakikita natin na nagaganap sa ating pagsasama-sama, sana po ay maging kasayahan po ninyo ang inyong pagkakatipon sa araw na ito, isang paghahandog ng piyesta sa karangalan ng Diyos na atin pong pinaglilingkuran upang una sa lahat magkita-kita tayo. Ingat-ingat lang po kasi talaga pong ang mga sakit mga kapatid, nandyan na po talaga yan. Di na natin talaga po pwedeng ipuwera po yan. Kaya kailangan tayong mag-ingat. Pero yung pagkikita-kita nating mga magkakapatid, magdulot po sana ng kaligayahan sa ating mga puso, ng pagpapatibay, mga kapatid, ng pagmamahal, na makita natin yung mga katulong nating gumaganap ng kalooban po ng Diyos, gaya ng bilin ng kapatid na Daniel. Kung meron po tayong nakikitang nangangailangan ng tulong, lalo na wala kayo sa ating bansa, mga kapatid, pag wala ka sa bansa mo at ang mga kasama mo, ibang lahi, tapos foreign land ang kinalalagyan mo, yun pong makakita ka ng lilingap sa'yo, mga kapatid, ay lingap ng Diyos yun. Lalo na sa ating magkakapatid. Maglingapan tayo, magtulungan tayo, magpatibayan po tayo sa ating paglilingkod na sama-sama sa Diyos, mga kapatid. At gaya nga po ng ating natututunan ngayon, mga kapatid, mayroon pong dahilan ang Diyos kung bakit niya tayo tinawag sa loob ng iglesia. Ito po ay ang ating pagpapakabanal. Kaya itong ating pinagtutulong-tulungang magawa, gaya ng sinasabi sa unang Korinto, sa Kapitulo 1, versikulo 2, ang sabi ni Pablo sa mga unang kaanib noon sa iglesia ng Diyos. Sabi niya, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Tinawag tayo para magbanal. Kaya ito po yung ating pinagtutulong-tulungan. Kaya ito ang itinuturo ng kapatid na Daniel ngayon. Mga kapatid, at sa doktrina naman, pakinggan nyo yung doktrina. Mas ma-appreciate natin ngayon. Yun nga pala ang tinuturo ng kapatid na Eli, paggawa ng mabuti, pagpapakabanal, di ba? Hindi tayo dapat maging malupit sa kapwa, umibig tayo sa kaaway, dahil yun ang paraan para dumami ang mga lingkod ng Diyos. Ngayon natin mas na-appreciate dahil nandito tayo sa mode na ito, mga kapatid, ng ating paglilingkod na yung pinapagawa ng Diyos, yun yung ating haharapin. At huwag tayong paistorbo. Di ba? Naririnig naman po natin yan. Kung nanood kayo ng natin, nung SK natin ng October, ano bang petsa ngayon? Ngayong ginagawa ko po ito, 23. No? October 23 ng gabi sa Pilipinas, ay napakaganda po ng sinasabi ng kapatid na Daniel, mga kapatid, na dapat nating magawang magkakapatid. Let us soar high. Kasi ilalagak mong isip mo sa mga bagay na nasa itaas. Ganun lang ba? Hindi. Maglalakbay tayong sama-sama patungo doon sa itaas. Merong napakaganda po palang gustong ituro nun, mga kapatid. Pero siyempre, ang isang linya nun, tinawag tayo para magbanal. Ano ba'y kababanal? Yung pagtupad ng utos. Tumupad tayo ng utos. May mga kakantsaw-kantsaw, merong mga sasali-salita ng laban sa ating ginagawa. Istorbo yun Ano gagawin natin? Papaistorbo tayo? No. Makinig tayo sa Diyos. Meron siyang ipinapagawa sa atin. Yung ayaw sumamang gumawa, yung ayaw gumawa, wala tayong magagawa sa kanila. Pero tayong magkakapatid, magpakasaya tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos. Di ba sabi sa Biblia yon? Nasa awit 37:4, ang sabi ng Biblia, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Magpakaligaya tayo sa Diyos. Paano ba yung pagpapakaligaya sa Panginoon? Sabi sa awit 1:2, mga kapatid, basahin natin ang nakasulat, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ang kasayahan natin ay sa Diyos para maipakita natin ang kasayahan natin ay sa Panginoon. Masaya tayo sa utos, mag-asawa, nagmamahalan, mga kapatid na mag-asawa, nasa ibang bansa po tayo, magmahalan tayo. Kung asawa nyo nasa Pilipinas,
Mag-ingat po kayo mga kapatid. Huwag kayong titingin na sa iba para tayo kalugdan ng Diyos sa atin pong mga paggawa. Kasi saglit lang naman ang buhay dito sa mundo. Pag ginugol mo yan sa pagpapakaligaya sa laman, nangahantungan mo, kapahamakan. Diba? Gawin natin yung kalooban ng Diyos. Mga magpapamilya, mga anak, tumalima kayo sa inyong mga magulang. Doon kayo maging maligaya. Huwag sa mga bagay na nakikita nyo dyan sa paligid nyo. Kung muna sa ibang bansa, kung anong ugali dyan, kung anong kostumbre dyan, nakalimutan mo, Pilipino ka. Nakalimutan mo, kung hindi ka man Pilipino, nakalimutan mo, Kristiyano ka. Diba? Hindi mo alam kung nasaan ka. Dapat alam mo lagi kung ano ka. Alam mo lagi kung nasaan ka. Diba? Alam mo, Kristiyano ka. Lingkod ka ng Diyos. Kahit kaninong grupo ka pa mapagitna, lingkod ka ng Diyos. Yun ang dapat mong makita. Kaya nga magbibihis tayo Ibibihis natin yung aral, mga kapatid. Diba? Yun ang ating isusuot para kahit saan ka man mapunta, identified ka dahil doon sa suot mo. Huwag mong uhubarin yun. Yung aral ng Panginoon, yun ang dapat nating suot, mga kapatid. At salamat sa Diyos sa pagkakataong kayo po ay nagkita-kita. Samahan nawa kayong palagi ng Diyos. Magpakasigla tayong palagi, magpakasaya tayo, mga kapatid. Nakikita naman kasi natin kung papaano pong ang bayang ito sinasamahan ng Diyos, kinalulugdan ng Diyos. Bakit? Binibigyan niya tayong continuous supply ng karunungan galing sa kanyang mga salita. Samahan po natin sana ang kapatid na Daniel sa kanyang layunin, mga kapatid, na ang pinagpagalan ng kapatid na Eli ay hindi mauwi sa wala, kundi ating maisulong hanggang sa maabot natin ang pagpapakasakdal, mga kapatid, sa espiritu o sa paglilingkod sa Diyos na ating nakikilala. Muli, Happy Fiesta ng Diyos, mga kapatid. Patnubayan nawa kayong palagi at ingatang palagi ng Panginoon, lalo na po ang inyong mga anak. Ayan, sige. Hindi lang po si Kuya Rodel. Siyempre, ang isa pa po na pakikinggan natin sa kanyang mensahe sa pagkakataong ito, ang atin mismong Kuya Daniel naman. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid, at maligaya pong fiesta ng Diyos dyan sa inyong lugar sa Italia. At mabati kami sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa Bologna, sa Milan, sa Firenze, sa Vigevano, sa Roma, sa Torino, sa Como, sa Ancona. Kasama na din po ang ating mga kapatid dyan sa Geneva, Switzerland. Maasa po kami na sa tulong at awa ng Panginoon, kayo po ay nasa mabuting kalagayan ng pananampalataya at ng masiglang pakikipagkaisa ng ating pong mga paggawa. At huwag nating kalilimutan na ito po ay bahagi ng ating pananampalataya na bilang mga lingkod ng Diyos, ang bawat mabuting pagkakataon na ibinibigay sa atin, lalo na ang tayo ay nakapagkakatipon, ay pagkakataon upang tayo po ay sama-samang makapagtinginan ng mga magkakapatid na ibinibilin po ng apostol na si Pablo. Tayo ang wika'y magtinginan, sabi niya sa 10:24 ng Ebreo, upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ito pong ating mga pagtitinginang ginagawa ng mga magkakapatid ay upang atin pong maisakatuparan at maisagawa yung pag-ibig na itinuturo ng Diyos sa atin. Sabi nga sa sulat po ni Juan sa 3:17, kung nakikita mo ang wika, ang kapatid mo, kung sino man ay mayroong pag-aari sa sanlibutan ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan. Kaya niya nakikita kasi tinitignan niya. At kung nakikita natin na mayroong pangangailangan yung ating kapatid, mayroon tayo namang pag-aari sa sanlibutan ito, doon ang wika ipagkait ang kaniyang awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Kaya po ang pananahan ng pag-ibig ng Diyos ay mayroong requirement na nakapaloob. At kung tayo ay ibig nating panahanan ng pag-ibig ng Diyos, bilang mga lingkod niya, ay may obligasyon tayo po sa isa't isa na magtinginan. At kung makita natin ang ating mga kapatid na mayroon pong pangangailangan at mayroon naman tayong magagawa, huwag nating ipagkait ang ating awa.
upang panahanan tayo ng pag-ibig ng Diyos. At ito ang tagubilin po na sinasabi ni Juan, mumuntikong mga anak, huwagan wika tayong magsiibig ng salita, ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Kaya sa ating sama-samang paggawa ng mga magkakapatid, ay atin naman pong sinisikap na sa tulong at awa ng Diyos, ang anumang bagay na maaari nating maitulong sa isa't isa. Kung paanong sinasabi po ni Pablo doon sa 5:13 ng Galacia, sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Kaya po ito ay ating ginagawang maglingkuran sa isa't isa, na magkaroon tayo ng magkakasing isang pag-iingat sa bawat sangkap ng katawan para hindi tayo magkaroon ng pagkakabahabahagi, sabi ni Pablo sa 12:25 ng unang Korinto, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Kaya ito po ay bahagi ng ating pagsasama-sama, pag-iingatan, paglilingkuran sa pag-ibig at paggawa na tulong-tulong upang makasunod sa kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa mga ganitong pagkakataon na meron tayong fiesta ng Diyos, ang kagalakan ng isa ay kagalakan nating lahat. At ang pagdaramdam ng isa ay pagdaramdam nating lahat bilang mga sangkap ng katawan. Kaya po tayo may iba't iba rin namang mga gampanin, kagaya ng ating mga isinasagawa sa ibang mga lugar, na mayroon tayong medical mission para sa ating mga kapatid. Meron tayo po na pag-alalay sa kanila sa pamamagitan ng ating mga free store at iba't iba pang mga bagay na maaari po nating magawa para matulungan natin ang isa't isa, na ang kabutihan ng Diyos ay maramdaman nating mga magkakapatid sa pamamagitan po ng ating pagsasama-sama bilang mga lingkod ng Diyos na nagtutulong-tulong upang makasunod sa Kanyang kautusan. Malayo man po kayo sa amin physically, laman po kayo ng aming mga pananalangin sa bawat sandali. Sa bawat pagkakataong kami po ay lumuluhod at tumatawag at dumadaing sa Panginoon. Lagi naming daing ang ikabubuti ninyo, mga kapatid. Sa anuman din pong paraan, higit pa kami na makatutulong, ay nakahanda po kaming sa tulong ng Panginoon ay mag-abot kung anuman po ang ating higit pang magagawa upang kayo po ay mapaglingkuran. At sa tulong at awa ng Diyos ay magsama-sama tayong makapagtapos ng ating mga pagtakbo. Nawa po ay magpakasigla kayo sa paglilingkod sa Diyos, na tayo po ay masumpungan ayon dun sa paglakad na nakaukol sa bawat isa sa atin. Yung paglakad na ayon sa Espiritu, paglakad ng marapat sa Panginoon, na sa Kanyang kautusan makitang tayo ay nagbubulay-bulay araw at gabi. Sabi nga po doon sa awit sa 1:2, ang Kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kaniyang dahon na may hindi malalanta at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Sana po ay magpakaligaya kayo sa Panginoon, kung paano yan din ang admonisyon ng banal na kasulatan, na tayo magpakaligaya sa Panginoon. Isang bagay na dapat nating magawa para yung nasa ng ating puso ay makita nating magkaroon ng katuparan. Sabi sa 37:4 po ng awit, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso.
At sa ating pagtutulong-tulong, pagsasama-sama, pagmasdan natin kung gaanong kaligaya ang wika ang tayo ay tumahan sa pagkakaisa. Sabi sa 133:1 ng awit, pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Magkaisa tayo ng puso sa ating pong pagtutulungan, sa ating pagpapaalalahanan, sa ating pagtuturuan, sa ating sama-samang pagsisikap na makalakad ng marapat sa Panginoon. Patnubayan nawa kayo ng Diyos, mga kapatid. Dalangin po namin na sana isang araw ay tayo ay magkita-kita rin ng mukhaan. Kung hindi man dito, sa buhay na ito, maasa po kaming makatapos tayong lahat at magkita-kita sa dakilang pagkakatipon. Patnubayan nawa kayo ng pong may kapal. Salamat po sa Diyos sa inyong mga pananalangin, sa inyong pakikipagkaisa na lumingap sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. Mahal ko po kayo sa tunay na kahulugan ng salitang ito. Salamat po sa Diyos.